Isang mapagpalang araw na naman po sa atin lahat mga idol, and for today's video, ito ang kakaibang pag-aalaga ng hito ni Kuya. Ang bidyong ito ay kuha sa ibang bansa kasi sila ay wala silang mga fish pond tulad sa atin dyan sa Pilipinas. Kaya ganito ang ginagawa nila. Gumagawa sila ng mga artificial fish pond tulad ng nakikita nyo. Ang discarding ito ay makikita natin sa mga bansang tigang tulad ng Saudi, ng Kuwait at kung saan-saan pang bansa na mga tigang ang tao. Ang lupa pala. Habang pinapakain ni Kuya ang kanyang mga alagang hito, napansin ko nga pala itong isang supot na plastic. Ito pala yung maliliit pang hito na kanilang inaalagaan hanggang sa lumaki at kanila na itong ibibinta. At pansin nyo mga idol, sa gabi lang nila ito pinapakawalan kasi pag bata pa ang hito, hindi siya pwedeng pakawalan ng araw. Nagpapakamatay kasi sila at sa dami nilang tinik, madali lang silang magbiti. At dahan-dahan nila itong pinapakawalan dyan sa timbang nakikita natin. Ang discarding ito ay pwede nating gawin dyan sa Pilipinas mga idol. Lalo pa at napakadali nitong gawin. Pansin ko din dito mga idol na ang pinapakain pala nila sa mga maliliit na isda ay starter feed. At habang lumilipas ang ilang araw, palaki sila ng palaki at napakalinis talaga ng kanilang tubig. Tingnan nyo naman mga idol, hindi siya katulad sa ibang fish pond na talagang puros putik ang makikita natin. Makikita din natin dito mga idol na yung mga takip nila ay mayroong mga butas-butas na maliliit dahil ito yung nagiging oxygen nila para hindi sila masuffocate dyan sa loob ng timba. Yang mga PVC plastic na nakikita natin sa baba, yan yung drainage para madali lang nila palitan talaga to ng tubig at hindi talaga mangangamoy yung tubig o hindi sila malalason sa loob. Napakadaling gawin ito mga idol. Sabi nga DIY, para-paraan lang. Kung gusto mo talagang kumita ng pera, pwede kang gumawa nito dyan sa Pilipinas. Kung may area ka lang sa likod ng bahay mo. Ayan, tingnan nyo mga idol. Habang tumatagal, lumalaki na yung mga hito. At alam natin, itong mga hito, talagang mahilig sila magsiksikan. Kasi mas gusto nila yung mga lugar na magsisiksikan sila kasi ito nga yung paraan para lumaki sila. Gustong gusto nila ito dahil habang nagsisiksikan sila, palaki sila ng palaki. Mas gusto nila na ganun ang gawain nila araw-araw, yung magsiksikan ng magsiksikan. Ika nga, para itong alam nyo na gusto lagi yung masikip. O diba, tama mga idol? Sa ilang araw na pagpapakain nila ng mga hitong ito, ay palaki sila ng palaki at mabilis lang lumaki ang mga hito kasi nga nagsisiksikan sila lagi mga idol. At kung gusto nyo ng pangmalakasang negosyo ay ganito na ang ginagawa nila. So nagpapabricate sila ng ganitong style ng malahiganting drum na makikita natin at talagang makikita nyo mga idol, napakarami talagang hito rito at talagang ganun nga, mas gusto nila yung nagsisiksikan sila. Madaling lumaki ang mga hito lalo na kapag nagsisiksikan sila kasi hindi sila kaagad napapagod, hindi rin sila kaagad magugutom. Ganun pala ang sikreto mga idol. At napansin nga natin dito mga idol na ganito pala ang paggawa nila ng malahiganting drum. Para-paraan lang to mga idol, pwede nga nating gawin din sa Pilipinas to. Kung gusto nyo ng mas matibay na cage, pwede natin tong gawing semento. Pwede tayo nang mag-fabricate dyan sa Pilipinas ng tatsulok o iba't ibang style, oval or quadrangle. Pwede tayong gumawa at gagawin natin tong semento, concrete. Ika nga, hindi tulad ng ganyan. Kung iisipin natin, hindi pa mas matibay yung mga ganitong ginagawa nila. Pero hindi tayo nagtatalo dito mga idol. Pinapakita lang sa bidyong ito na para-paraan lang ng paggawa ng cage. At kung sa paraan nyo mga idol na mas madali gawin ang
ng ganitong uri ng cage o mas less gastos, pwede natin tong gawin, or kung gusto nyo naman, pwede natin tong ipabricate ng concrete talaga mga idol. At pag ganito namang kalalaking banyera, timba, drum mga idol, ay pwede natin tong i-order sa Shopee o sa Lazada. Pero bago yun mga idol, pakipollow muna ng aking page. Salamat po!